mas malaking buto pa ngayong weekend. Live mula North EDSA sa Quezon City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Kaon mais. Gaano karami ang inaasahang pasahero na magbabalik Maynila ngayong araw na bilang bukas? Sa sabi ng pamunuan ng PITX, ngayong unang biyernes ng taon, tinatayang aabot sa 170,000 ang magiging foot traffic sa terminal mula yan kanina umaga hanggang mamayang hating gabi ng biyernes. Pero posibleng mas marami pa yan ngayong weekend. Parang kulang pa rin. Bitingan bakasyon ni Michelle sa kanilang probinsya sa Leyte kasama ang pamilya. Bagamat tingnan ulit bukas at sa Lunes pa ang pasok sa trabaho, minabuti niya at ng kanyang mister na agahan ng pagluwas para iwas sa inaasahang buhos ng mga pasahero na galing probinsya. Kasi nag-20 kami nung una. Umuwi kami ng 20 nakarating pa kami 24 na patanggalin. Kasi sobrang daming tao sa may hotdog. Ang kasambahay na si Annalyn, sa Mindoro nagbakasyon at simula sa linggo, balik trabaho na rin sa kanyang mga amo. Oo naman. Siyempre exciting. Tapos kailangan pera. Ayon sa pamunuan ng PITX, posibleng umabot sa 3 milyon ang food traffic sa terminal mula noong December 20 hanggang sa Lunes, January 6. As early as now, kabisuhan natin yung mga pasahero natin na maganda na sa pagbabalik nila lalo dito sa Metro Manila. Hanggang maaari, agahan nila magluwas dito sa Metro Manila. Ang Land Transportation Office, muling nag-ikot sa ilang terminal ng buo sa Metro Manila. Isa-isang pinaparang mga dumadaang motorsiklo at mga taxi na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Tinitingnan po natin na bago po sila bumiyahe, chinecheck po natin ang gulong at chinecheck po natin yung mga sasakyan kung pwede po silang, kung safe po silang mag-travel or roadworthy po ba sila. Aminado ang LTO na may mga report pa rin ng mga nangungulorong ng motorsiklo na nagsasamantala sa dami ng pasahero. Babala ni Buwa, bukod sa illegal, delikado rin ang pagsakay dito. Wala kasing mga insurance ito. Kapag may nangyari po ng aksidente, wala pong insurance na makukuha yung ating pasahero na avail of the habal-habal. Ang motorcycle rider na ito, aminadong illegal ang pamamasada. Habal-habal kasi ako dyan. Pang part-time lang siya kasi gusto ko talaga nung Pasko, New Year. Sabi ng DOH, mas mataas ng 31% ang mga naitalang road traffic incidents ngayong December 22 hanggang January 3 kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Sa kabuuang 606 na aksidente sa kalsada, 7 ang namatay, 4 dito ay kinasangkutan ng mga motorsiklo. Ang datos na ito ay mula lamang sa 8 pilot site ng DOH. Pinaghahandaan din ng mga expressway operators sa bansa ang muling pagbabalik sa Metro Manila ng mga nagbakasyon sa probinsya. Sa North Luzon Expressway o LX, inaasang magsisimulang maramdaman ang bulto ng mga paluwas simula Sabado ng hapon, January 4, hanggang sa madaling araw ng Lunes, January 6. Sana po nakahanda sila. Dapat ma-check nila yung kanilang mga sasakyan nasa taas ng mga kondisyon. Kaya hindi po sana yung magdadrive. Sa South Luzon Expressway o SLEX, magaan pa ang dali ng traffic nitong Biyernes, gayon din sa Skyway at Star Tollway. Malamang Sunday ng hapon or Monday ng umaga nang naipit po yung Huwebes at Biyernes eh. Dapat ngayon nagbabalik na ng probinsya yung iba dahil Friday. Sen, hanggang alas 7 ngayong gabi, umalo na sa halos 150,000 ang foot traffic sa PITX sa Parañaque City. Samantala, ngayong unang Biyernes po ng taon, natin natin ang latest traffic situation sa ilang pangunahing kalye dito sa Metro Manila kung matraffic na nga ba. Unahin po natin itong North EDSA dito sa Quezon City. Bagamat may volume na ulit ng mga sasakyan na patungo ng congressional area at ng monumental area, umuusan pa naman ang biyahe dito. Medyo mabagal nga lang sa dapat ditong magkasunod na mall. Ang nasa inyo mga swing ay ang mga motorista na galing. Umuusad po naman ang biyahe sa lugar na ito kahit ngayong rush hour na nagkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal o pagpila sa area ng Kamuning sa intersection lang na rin sa stoplight. Kaya huminto ang mga motorista pero matapos po yan, magiging mabilis naman ang usad ng biyahe ng ating mga kapamilya. Sen. Okay, alam mo naman Johnson, may pasok tayo ng weekend, so matatamaan tayo ng traffic. Yung mga mabuhay lanes ba ay epektibo pa rin at nati-clear ng NMDA? Sa ngayon, Zen, epektibo pa naman ang kahugula, mas konti ang volume ng mga sasakyan sa ngayon. Ang magiging challenge na lamang dyan ay pag nagbalik ka kayo daang mga motorista na galing sa probinsya kung magiging posibleng alternatibong ruta pa rin ba ang mga mabuhay lanes ng NMDA. Okay, maraming salamat, Johnson Manaba. Sa ibang balita naman, sa pagkakasunod na nakawang na ang kidnapping ng mga negosyanteng Chinese sa Metro Manila, Bulacan at ibang bahagi ng Davao Sur, lumalabas ang investigasyon ng PNP at kidnapping group sa mga kapwa Chinese din ang sakot sa krimen. Kinala ng pulisya, mga dating nagtatrabaho sa Pogo ang ilan sa mga suspect. Exclusive na patrol, Zian Ambrosio. Ito, eksena sa may Kawayan, Bulacan, December 26 na madaling araw, kung saan 6 na Chinese ang nagsumbong sa barangay hall. Ang nilang nakidnap ang kanilang kasamang negosyanteng Chinese araw ng Pasko at nakulong ang dalawang sasakyan at tumangay sa kanya. Kinumpirma ngayong Biyernes ng PNP Anti-Kidnapping Group or AKG na nakalaya na rin ang dinupot na Chinese matapos magbigay ng ransom money ng kanyang pamilya. Pagkatapos po ng series of negotiation, nirelease po siya sa Samporin Antipolo. Kailan na sintik? At around 5 o'clock, napika po siya ng kanyang pamilya at dinala po sa kanilang lugar for safekeeping po. Kapwa Chinese ang halos lahat ng mga tinuturong suspect at 3 sa kanila ay nasapanan ng reklamong robbery at kidnapping. Samantala, na-turnover na rin ng Parañaque PNP ang kidnapping case ng isang negosyanteng Chinese na dinukot naman ng mga suspect na naka-police uniform pa noong December 17 sa Parañaque. 2 ang arestong Pilipinong kasabwat, pero pinapanila ang Chinese pa rin ang kanilang pinuno.
may 6 pa tayong hinahanap. So isa sa mga angulo tinitingnan namin na ang mastermind ito isang Chinese nationality rin. Mga Chinese din ang pinuturong suspect sa pinakauling insidente ng robbery sa negosyanteng Chinese sa Makati noong December 30, kung saan 5 sinasabing dating Pogo workers ang naaresto. Dahil lahat sila na dating empleyado ng mga Pogo na mawala ng trabaho. Napunta na sila sa ganyang yun, isa na sila sa mga... Pang-report mo na sila, no? O, bali, wala ba? Patuloy pa rin ang follow-up operation. Nag-agree passport. Sa iba pang suspect. Zia Nagrosio, ABS-CBN News. Grabe ako, gili ka ng Pogo, man. Sa mahigit 11,000 foreign Pogo workers na hindi umalis ng bansa sa pagtapos ng taong 2024. Sinisimulan na ng Bureau of Immigration ang paghahanap o manhunt sa 11,254 foreign nationals na illegal na ang pananatili sa Pilipinas matapos pagkawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Ayon sa PI, ang mga pinaghahanap ay kasama sa kabuang bilang ng 33,863 na nakarehistrong Pogo employees noong legal pa ang operasyon ng kanilang mga kumpanya. 50,000 ka taon. Ay Commissioner Joel Anthony Biago, hinihimok din ng subuko ang itinuturing na ngayong illegal alien na dating Pogo workers. Pero kasabay na nito ang manhunt laban sa kanila. Dagdag ng PI, higit 22,000 na ang nakalis ng Pilipinas bago ang tinaktang deadline Magana din. December 31, 2024. Kung nga ba, 11,000 yun. At karamihan sa kanila ay sa China. Iginit ng PI na susunurin nito ang buong bansa sa gitna ng itang balitang nag-ooperate ngayon bilang maliliit na kumpanya ang mga illegal na Pogo kung saan nagtatrabaho ang mga dating Pogo workers. Hindi ko ano yung Pogo dahil ka nang ilang kabaho. Ang ito ba? Umlan. Sakit. Ano ba? Residential area. Sa mga malalayo ng lugar, hindi na sila sa Metro Manila. So, nagkanya-kanya breakaway group sa maliliit na areas. And that's what we are targeting now. Kalat ngayon at yan ang bubulitin po natin ngayong taong ito. Matatandang iniutos ni Pangulong Marcos ang ban sa mga Pogo sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo. Kasunod nito ang pag-apply ng mga Pogo worker sa pag-downgrade ng kanilang work visa at Oktubre para maging tourist visa habang papasara ang kanilang mga kumpanya. Pero lahat ng mga dayuhang Pogo worker na kapag-downgrade man ng visa o hindi, dapat nakaalis na ng bansa bago magtapos ang 2024. Bukod sa BI, tutulong din ang Department of the Interior at Local Government sa crackdown sa mga illegal alien na nagtrabaho sa mga Pogo. Kasi, in fact, 3 days pa lang silang They are dyan. illegal. So, hindi ko natin malalaman kung sino kung nasaan sila in totality. Pero everyone must be, lahat sila dapat masabata. Sabi pa ng DILG, posibleng patuloy pa rin ang mga dating Pogo workers sa pagtatrabaho sa mga maliliit na kumpanyang sangkot sa mga job scam at camping scam. Love scam. Kaya naman idadamay na sa pag-inspeksyon sa mga establishmento kung may nag-ooperate na Pogo. Lalo na ngayong panahon Ay, wala, ng building, pag-apply ng business permit sa mga lupad na pamahalaan. Kasi ngayon, hindi mo ng business permit. So, they have the power to inspect all buildings, inspect all real property taxes, all real property units. So, they have the power to go in, to inspect all machinery, and say, doon, may kita nila kung operations na wala. Samantala, sinabi ni Director General Bernardo Guevara na maaaring umabot sa 75 billion pesos ang gastos para sa court proceedings ng pagkansela sa mga birth certificate na illegal na nakuha ng mga Pogo worker. If we do it by administrative cancellation, then all we need to do is schedule it on a particular date, maybe 3 days at most, and the committee will be ready to render a decision. Hindi naman kasing tedious and very deep proseso like what we observe in judicial proceedings. Umaasa si Guevara na maisa sa batas ng Kongreso ang administratibong pagkansela sa mga birth certificate na mas mabilis at mas matipid na proseso. Tinanggal bilang mga miyembro ng National Security Council ang pangalawang Pangulo at mga dating Pangulo ng bansa. Bilang ito sa pagbabagong ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NSC membership. Sa nilagdaang Executive Order No. 81 ng Pangulo noong December 30, 2024, sinisiguro rin mananatili ang NSC bilang isang matatag na institusyon na nangangalaga sa pambansang seguridad ng bansa habang tumutugon sa pabago-bagong hamon at oportunidad, lokal man o ibang bansa. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Gasamin na hindi nakikita sa ngayon ang pangangailangan na isama bilang miyembro ng Konseho ang pangalawang Pangulo. Nasa kapangyarihan din anya ng Pangulo ang magdagdag ng miyembro nito sa haling kailanganin. Dagdag naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, nakagawian na ng mga dating Pangulo ang pabago-bago sa komposisyon ng NSC mula lang itinatag ito ang dating Presidente Elpidio Quirino noong 1950. Anya, kabilang sa mga nagpatupad ng reorganization ng NSC ay sina dating Pangulong Marcos Sr., Toy Aquino, Fidel D. Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Tumanggi namang magkomento ng palasyo kung may kinalaman sa reorganization ng NSC ang naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady Rita Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bigong makapasok sa finals ng Canberra International Women's Singles 59 tennis sensation Alex Ayala. Ito'y matapos siyang matalo sa semifinals kontra sa pambago ng China sa score na 7-5 at 6-2 ngayong Biyernes. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Ayala sa semifinals ng WTA 125 event na ikalawa sa pinakamataas na antas ng kompetisyon sa women's tennis. Susunod na tututukan ni Ayala ang Australian Open qualifiers na gaganapin mula January 6 hanggang 9. Susunod, grupong nag-aalok umano ng pwesto sa gobyerno kapalit ng 15 milyong piso na pisto.
At ang Lawas. pagsibo ng bagong henerasyon, alamin ano ang Generation Beta. Abangan niyo pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Kapag mo to. Kapag kaya, Maganda yung trato sa akin. kukuha na kami kayo. Ganda na emoji. Makaran to. Ikaw na to. Inom ko. Tiil. Isa lang ako. Ano ang gamot sa alim ng suko ng isang virus scandal? So deal with this one, sir. Nangyari ka. Sick. Who's sick? Hindi mo naiintindihan yung pinagdadaanan ko. I'm sorry kung hindi ko na yung sinabi ko na yung professional relationship natin. Sorry. Tawarin mo po. Sige sila. Kung may gusto ka, sabihin mo. Alam kong ayaw mo sa akin. What? Ba't tayo nasa ng lahat? Mababago na yan. Asawa ko niya. Carlo kasi din. Plan. Ano yun? Virus scandal. Simula pa Nga, dito na. Dito na nga ba skandal? Nga mo nga sa Netflix. Season of Giving, ito na ang perfect gift para sa kapamilya. The ABS-CBN Christmas Shirt, a gift that keeps on giving. Sa bawat pagbili mo ng ABS-CBN Christmas Shirt, makakatulong ka sa naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Part of the proceeds will go to ABS-CBN Foundation. Tulong-tulong kapamilya. May pagregalo ka na, nakatulong ka pa. Let's make love and hope shine ngayong Pasko. Pre-order na from Shirts and Prints PH. Ready ka na ba sa adventures ng Fantastic? Kasama ang superhero na puhod ng Fantastic. Nandito kami naman, of course. Kapag si Tro ang flexible na ang naghabol, siguradong walang laban ang Trobol. Hey, you, boy Costro. Biyang natin mo. Plastic na, Saturdays, 8 a.m., Sundays, 7:20 a.m. Sa Kapamilya Online Live. This is a business transaction. The moment kumuha kayo, you have to finish the job. Verify target. Confirming that. Dito, napunta kami sa exit point. Confirm it's clear to proceed. Yeah, it's always possible. 3, 2, 1. Bagong kontrata. Enterprise. Kailangan namin ng tulong. Raptor. CB, job for you. Ano to? Extraction rescue. Palituin. Uli na sa Lavender Field ba? No? Mga kasama ka. Ano? Last na magkaroon sa Lavender Field. You all have what we call. You are all discharged. In violation of military discipline and conduct unbecoming of an officer guilty, the unreasonable doubt of homicide. Matapos ang 20 oras na ginawa ng mga ito, may pinilaban sa Pangulo. Ano sa yan? Ano sa duwan? Ano din siya? Patunayan that you are not defined by your past. John Bickley, Ako Rai, only daughter of businessman Jigner Rai. According to intel, it leads to the notorious Escalera clan led by the ruthless Timor Escalera. Mo siya kung nasa Liga ba? Sa maraming mga Bigaban ay pagka-Bigaban style, no? The mission is to extract Donato Escalera alive. Bigaban style o kuan. 24 hours. Katong nadalab dahil di nga katong upaw nga laki nga naa sa dagat pag makulatang ka eh. Incognito. Na maestra ang bae kung sa ligaw. The CIA will deny any involvement in your operation. Nandito tayo dahil meron tayong objective. Ang objective ay kulunitado